Maraming salamat. Yan, sabay-sabay, bigkasin natin. Ang mission, vision, goals, at core values. Maraming salamat. Bago kayo magsiupo, pakipulot muna ng mga basura na nakakalat at ayusin ang mga upuan. Sige, kung ayos na, maaari na kayong umupo. May mga lumiban ba sa araw na ito? Uy, wala. Ganda. Siguruhin ninyo pumasok araw-araw upang hindi kayo mahuli sa ating mga talakayan. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay maglaro muna tayo. At ang larong ating gagawin ay tinatawag na Your sounds look familiar. Hayaan niyong basahin ko ang panuto ng ating laro. Sa larong ito, may ipapakita ako ng mga larawan, maaaring bagay o hayop, at sasabihin ninyo, tutukuyin ninyo ang ngalan ng nasa larawan at kung ano ang tunog na magagawa nito. Magunahan lamang sa palitan na lang. pagpunta o pagtayo at sumigaw ng Upod mo ni siya rin. Dana upang sumagot. Handa na ba kayo? Sige, handa na kayo? Teka muna. Para gawing kapanapanabik ang ating laro, bibigyan ko ng gantimpala ang bawat mga kamit ng tamang sagot. Oh. Ha? Handa na ba? Sige. At para sa unang larawan, oh, Diego, ikaw ang nauna. Ano ang nasa larawan? Magaling. Ang nasa larawan ay ahas. At ang tunog na ginagawa nito ay tama. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, Diego, pumili ka ng iyong gantimpala. Walang anuman. Para naman sa pangalawang larawan, handa na ba? Sige. Para sa pangalawang larawan ay Remedios. Nauna ka. Ano ang nasa larawan? Tama. Ang nasa larawan ay aso. At ang tunog na nagagawa nito ay magaling. At dahil ikaw ay nakakuha ng tamang sagot, pumili ka ng iyong gantimpala. Walang anuman. Ayos po ba kayo? Sige. Magpatuloy tayo. Para sa pangatlong larawan, Rizalin. Tama. Ang nasa larawan ay isang baboy umiig. Ang tunog na ginagawa nito ay magaling. Sige, pumili ka ng iyong gantimpala. Walang anuman. Gusto nyo ba bang manalo ng mga gantimpala? Talaga ba? Sige, dahil mukhang sumisigla kayo pag mayroong mga gantimpala na natanggap, ay magpatuloy tayo. Para sa pang-apat, yan ay Macario. Mga bata, tama ba ang sagot ng Macario? Tama. Yan ay isang fire alarm. At para sa panglima at panghuling larawan, handa na ba? Dahil handa na kayo, narito ang ating panghuling larawan. Cynthia. Tama ba? Tama. Yan ay isang doorbell.
At ang tunog na nagagawa nito ay galing. Chicken. Halika't kumuha ka Juice. yung ganting pala. Si Siya na ako mga manok. maraming salamat. Ngayon, ano ang napansin ninyo sa ating gawain? Magaling na obserbasyon, Rizalin. Ano kaya ang reason nito sa ating paksa para sa araw na ito? Sige nga, Jessica. Tama. Kaya naman, ano sa palagay ninyo ang paksa natin para sa araw na ito? Ang paksa natin para sa araw na ito ay ang punemang signitan. At ang ating mga layunin, ang mga mag-aaral, pagkatapos ng talakayan ng mga mag-aaral, ay inaasahan, Alaysa, pagpatuloy mo. Maraming salamat, Alaysa. Sana ay maayos pa rin kayo dahil magkakaroon na naman tayo ng isa pang gawain o laro. Ano na kayo? Bago tayo magpatuloy, atin munang hatiin sa dalawang pangkat ang ating klase. Ang mga sa bandang kaliwa ko ay ang magiging unang pangkat at ang nasa kanan naman ay ang pangalawang pangkat. Hayaan basahin ko ang panuto ng ating gawain. Ang bawat pangkat ay gagawa ng pagpapakahulugan ng bawat titik ng salitang ibibigay o acronym. Gawin ito sa loob ng 3 minuto at ilahad sa harap ng klase ang mabubuong pagpapakahulugan. Handa na ba kayo? Ayos? Sige, magsimula na tayo. Para sa unang pangkat, ang salitang bibigay ko sa inyo ay ang at para naman sa ikalawang pangkat, ang iyong 3 minuto ay magsisimula na. Sige. Dahil mukhang tapos na ang ating 3 minuto, ay ilahad na ninyo ang mga nabunin ninyong acronym. Mauunang maglalahad ang unang pangkat. Maraming salamat, Chudoro. Ano ang napansin mo sa ating gawain? Magaling. Para naman sa ikalawang pangkat. Sige nga, Rebecca. Magaling. Tumpak. Ngayon, tayo ay dadako na sa ating formal na talakayan na ang punemang sigmental. Sige nga, Derry. Magpatuloy mo ang pagbabasa. Tama. Ang punemang sigmental ay ang mga makabuluhang tunog ng bawat titik na nasa alpabeto na maaaring magbigay o magbago ng pagpapakahulugan ng isang salita. Mayroon tayong iba't ibang uri ng punemang sigmental. At nabibilang doon yung dalawang ito, ang pares minimal at ang diptongo. At para sa punto ito, tayo muli magkakaroon ng isang pangkatang gawain. At para sa gawain natin, babasahin ko ang panuto. Kayo ay manatili pa rin sa una ninyong pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng mga salita at gagamitin ito sa mga pangungusap. Bigyan pansin kung paano nagkakaiba ang mga pangungusap batay sa salitang gagamitin. Para sa unang pangkat, ang mga salitang
lata, at bata. Para naman sa pangalawang pangkat, araw, kahoy, awit. Liwanag ba? Sige, magsimula na tayo. At mukhang tapos na kayo. Sige nga, unang pangkat, ipresenta ninyo ang mga nagawa ninyong mga kausap. Tama! Ano ang napansin ninyo sa mga salitang ibinigay sa inyo na ginawa ninyo ng pangungusap? Galing! Ang mga salitang yan ay nabibilang sa pares minimal. Kung saan ang isang ponema ay napapalitan ng ibang ponema. Sa madaling sabi, ang dalawang salita ay halos magkapareho ng pagbigkas maliban lamang sa iisang ponema na nagiging dahilan para mag-iba ang pagpapakahulugan nito. Sige. Ngayon, pakinggan natin ang ikalawang pangkat. Sige nga, Norman. Magaling. Ano naman ang napansin ninyo sa mga salitang ginawa ninyo ng pangungusap? Tama. Ito ay nabibilang sa diptongo. Kung saan ito ay kombinasyon ng patinig at malapatinig na titik, W at Y. Sige. Maliwanag ba? Sige nga. Kung naiintindihan talaga, at kung meron kayong lutunan, magbigay nga ng halimbawa ng isang pares minimal. Salamat! Paano naman ang diptongo? Galing! Sa paglalahad, ang pulimang segmental ay nagpapakita ng kahalagahan ng tunog sa isang wika. Ito ay ang pinakamaliit na unit ng tunog. Ang pares minimal naman ay patunay na isang tunog lang ay maaaring magbago ng kahulugan. At ang diptongo naman ay dalawang patinig na nasa isang pantig. At ang lahat na ito ay mahalaga para sa isang malinaw na komunikasyon. May mga nais pa ba kayong linawin at mga katanungan? Kung wala na, magkakaroon na naman tayo na isa pang gawain. Gamit pa rin ang kasalukuyang pangkat, sa loob ng 2 minuto ay gagawa kayo ng isang maikling tula. Para sa unang pangkat, kayo ay gagamit ng pares minimal, at sa pangalawang pangkat naman ay diptongo. Ang 5 minuto nyo ay magsisimula na. At dahil tapos na ang iyong 5 minuto, pakipasa ng mga ginawa ninyong tula. Huwag kalimutan ilagay ang mga pangalan ng bawat miyembro ng inyong pangkat. Maraming salamat. At doon natapos ang ating talakayan. Sana ay may natutunan kayo at palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sige, kumuha ng ika-4 na bahagi ng papel at sagutan ang nasa harapan. Mangyari, ipasa na ninyo ang inyong mga papel. Ako na ang magpapawasto ng mga ito. At para naman sa inyong tagmanaralin, ikibasa. Inaasahan kong ipapasa ninyo ang inyong tagmanaralin sa susunod na ating pagtatagpo. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Santo. Amen.